Kailangan kong umalis para sa isang business trip, Lia. Biglaan lang. Nakatayo si Marco sa may pintuan ng kanilang silid-tulugan, nakasuot ng mamahaling suit at may bitbit na maliit na maleta. Tumingin siya kay Lia na nakaupo sa gilid ng kama, pinapanood ang kambal na sina Mia at Miguel na mahimbing na natutulog sa kanilang crib. Hindi naman bago sa kanya ang mga business trip ng asawa. Madalas ito sa nakaraang taon. Pero may kakaiba sa pagkakataong ito. May pagafano-alinlangan sa boses ni Marco. Isang bahagyang pag-iwas ng tingin na hindi niya napansin noon. Anong oras ang flight mo? Tanong ni Lia. Pilit pinapakalma ang sarili. Bukas ng umaga, kaya kailangan kong matulog ng maaga. Mabilis na nilakad ni Marco ang distansya papunta sa kanya at hinalikan siya sa noo. Huwag mo na akong hintayin. Alam kong pagod ka na sa mga bata. May kumatok sa pinto ng kanilang kwarto. Sabay silang napalingon. Pumasok si Don Ramon, ang ama ni Marco, kasama si Doña Elena. Pareho silang nakasuot ng pormal na damit, hindi pang bahay. Para silang may pinaghandaan. Marco, handa na bang lahat? Tanong ni Don Ramon, hindi man lang tumitingin kay Lia. Opo, Papa. Bukas ng 6:00 ng umaga ang alis ko. Tawagan mo kami kapag nandyan ka na, sabi ni Doña Elena. May ngiting hindi lubos na umaabot sa kanyang mga mata. Nakaayos na ang lahat sa kondo mo sa BGC. Sandaling nagtama ang mga mata ng mag-asawa, si Marco at ang kanyang mga magulang, at may kung anong nagdaan sa pagitan nila. Isang bagay na hindi kasama si Lia. Parang may code silang pinag-uusapan na hindi niya maintindihan. Naramdaman niya ang pagkipot ng kanyang dibdib. Sandali, sabi ni Lia, tumatayo. Bakit kayo nandito? 11:00 na ng gabi. Kailangan lang naming ihatid ang ilang dokumento para kay Marco. Mabilis na sagot ni Doña Elena. Hindi na namin kayo aabalahin pa. Pero hindi sila umalis agad. Tumayo sila roon, parehong nakatingin kay Marco na para bang may hinihintay. Noon napansin ni Lia ang cellphone ni Marco na nakatutok sa kanya. Tahimik ito. Pero biglang nagliwanag ang screen. Natanaw niya ang pangalan ng nag-text. Camille. Sandali, sino si Camille? Hindi napigilan ni Lia na itanong. Parang nabunutan ng tinik ang mga biyenan. Nagkatinginan sina Don Ramon at Doña Elena at sa isang iglap, may kakaibang tensyon sa hangin. Si Marco naman ay mabilis na itinago ang phone sa bulsa. Wala yon, ka-work lang. Ka-work? Bakit ka-work ang tawag kung nakasave siya sa phone mo bilang Camille na walang apelyido? Nakaramdam si Lia ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Lia, huwag kang maging paranoid. Pagsaway ni Doña Elena, ang boses ay matamis pero may nakatagong matalas na gilid. Alam mo naman na maraming kliyente si Marco. Hindi mo kailangang malaman ang lahat ng pangalan. Tama, sang-ayon ni Don Ramon. Magpahinga ka na. Bukas ng umaga ang alis ni Marco. Kailangan niya ng lakas. May kung anong kakaiba sa paraan ng pagsabi ni Don Ramon ng lakas na yon. Para bang may ibang kahulugan ito na hindi para sa kanya. Ngunit bago pa siya makapag-isip ng malalim, niyakap siya ni Marco. Mag-ingat ka sa mga bata, sabi nito, at parang may kakaibang bilis sa boses. Sasabihin ko sa iyo kapag nakarating na ako. Umalis ang tatlo ng magkasabay. Naiwan si Lia sa silid na may kakaibang amoy ng pabango ni Marco at ng hindi maipaliwanag na pagdududa. Hindi siya makatulog. May kung anong kumakalikot sa kanyang isipan. Ang text mula kay Camille, ang pag-iwas ng tingin ni Marco, ang kakaibang pag-uusap ng mga binan. Kinabukasan, pagkatapos ihatid si Marco sa airport, bumalik si Lia sa bahay na para bang may mali. Umupo siya sa harap ng laptop. Sinusubukang ayusin ang mga gamit ng mga bata, ngunit hindi niya mapigil ang isipin ang pangalang yon. Camille. Hindi niya alam kung bakit, pero naghanap siya. Hindi rin niya alam kung ano ang hinahanap niya. Pero nang buksan niya ang shared cloud account nila ni Marco, ang account na ginagamit nila para sa mga family photos,
Nakita niya ang isang folder na hindi niya nakita noon. My family, private. Nanlaki ang mga mata niya. Pakiclick niya ito at agad na bumungad sa kanya ang mga litrato. Hindi pamilyar ang mukha ng babae. Hindi pamilyar ang bata. Pero pamilyar ang mukha ng lalaki sa mga litrato. Si Marco. Nakangiti ito, may kasamang babaeng hindi siya, at isang batang babae na mga 3 taong gulang. May anak na siya sa iba, bulong ni Leah, ang kanyang boses ay nanginginig. May pamilya na pala siya sa iba. Tumulo ang mga luha niya nang hindi niya namamalayan. Hindi siya makahinga. Parang may pumipiga sa kanyang dibdib. Ang lalaking pinakasalan niya, ang ama ng kanyang mga anak, ay may ibang pamilya pala. At mas masakit pa, alam ng mga magulang ni Marco. Sila ang nag-aayos ng condo sa BGC. Sila ang naghahatid ng mga dokumento. Sila ang nagtatago ng sikretong ito sa kanya. Nakita niya ang mga litrato ng binyag, ng kaarawan, ng mga family vacation. Hindi siya kasama sa mga iyon. Si Marco at ang babaeng si Camille at ang batang babae, sila ang pamilya. Siya at ang kambal ay parang second family lang. Naiwang pamilya. Itinagong pamilya. Nanginginig ang mga kamay niyang isinara ang laptop. Tumingin siya sa kanyang mga anak na natutulog sa kanilang playpen. 2 batang 5 anyos na hindi alam na may kapatid pala sila sa labas. Hindi pwede, sabi niya sa sarili, pinupunasan ang mga luha. Hindi ko pwedeng ipakita sa kanila na gumuho ako. Dahan-dahan siyang tumayo. Tumingin siya sa salamin. Namumugto ang mga mata, magulo ang buhok, parang bangungot ang lahat. Pero sa kabila ng sakit, may kumikislap sa kanyang mga mata. Isang bagay na hindi niya alam na kaya niya. Determinasyon. Kung ganito ang gusto ninyong laro, sige, mahina niyang sabi. Ang boses ay paos pero matatag. Pero hindi ako magiging tanga. Hindi ko hahayaan na mawala sa akin ang mga anak ko. Binuksan niya muli ang laptop. Sinimula niyang isave ang mga ebidensya, mga litrato, mga screenshot, mga dokumento. Hindi pa niya alam kung paano, pero alam niyang kailangan niyang mangalap ng matibay na ebidensya. Kailangan niyang protektahan ang kanyang mga anak. Kailangan niyang malaman ang lahat, hanggang saan ang pagkakasangkot ng kanyang mga biyenan at kung ano pa ang mga sikretong itinatago nila. Nang marinig niyang gumising si Mia sa kabilang kwarto, mabilis niyang isinara ang laptop. Tumingin siya sa kanyang anak na papalapit sa kanya, inaantok pa. "Mami, gutom ako," sabi ni Mia. Ang maliit na kamay ay nakahawak sa kanyang palda. Niyakap ni Leah ang anak, pinipigilan ang mga luha. "Sige anak, lulutuin ni Mami ng agahan." Hinalikan niya ang ulo ni Mia. "Mahal na mahal ka ni Mami ha? Hindi ka iiwan ni Mami. Kailanman." At sa sandaling yon, alam niya, hindi siya magpapadala sa sakit. Hindi siya magpapadala sa takot. Maghihintay siya, magpaplano siya, at kapag handa na siya, lalaban siya. Para sa kanyang mga anak. Para sa kanyang sarili. Para sa bagong buhay na hindi pa niya nakikita pero alam niyang darating. Ang umaga ay tila kalmado. Ngunit sa loob ni Leah, may bagyong nagangalit. Habang nagluluto siya ng sinangag para sa kambal, paulit-ulit sa kanyang isipan ang mga larawang nakita niya. Ang mga ngiti ni Marco kasama ang ibang babae. Ang batang may mga mata ng kanyang asawa. Ngunit hindi niya pinakita ang kaba. Para sa mga anak, kailangan niyang maging matatag. "Mami, bakit ang tahimik mo?" Tanong ni Miguel habang ninunguya ang kanyang hotdog. Napanghiti si Leah, hinimas ang buhok ng anak. "Nag-iisip lang anak, anong gagawin natin sa weekend?" "Sa pool! Sa pool!" sigaw ni Mia. Ang mga mata ay kumikinang. "Oo nga, Mami! Sabi ni Daddy, dadalhin niya tayo sa resort!" dugtong ni Miguel.
Sa banggit ng ama, may kirot na biglang dumaan sa dibdib ni Leah. Ngunit numiti pa rin siya. Sige, pag-usapan natin yan mamaya. Kain muna kayo ha? Kailangan yung lumaki para maging matalino at malakas. Nang matapos ang almusal at maipahatid ang kambal sa kanilang yaya, nagtungo si Leah sa kanyang silid. Isinara niya ang pinto, tinitigan ang sarili sa salamin. Ang babaeng nakikita niya, payat, maputla, may mga mata na tila nawalan ng liwanag, ay hindi ang totoong siya. Hindi ito ang babaeng nagtapos ng may karangalan. Ang babaeng may sariling pangarap bago pa man naging Mrs. de la Vega. Kaya mo to, Leah, bulong niya sa sarili. Para sa mga anak mo. Binuksan niya ang kanyang laptop, ngunit hindi ang shared cloud. Hindi na niya kailangang makita pa ang mga larawang iyon. Sa halip, naghanap siya ng mga pribadong investigador sa Maynila. Tinitigan niya ang mga pangalan at numero. Nagbasa ng mga review at pinili ang isa na may mahabang karanasan sa mga kaso ng infidelity. Natigilan siya bago i-dial ang numero. Ano bang gagawin niya? Magtitiwala ba siya sa isang estrangero sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay? Ngunit ano pa bang magagawa niya? Hindi siya pwedeng manatiling bulag. Kailangan niyang malaman ng lahat. Hindi para sa paghihiganti, kundi para sa proteksyon ng kanyang mga anak. Magandang umaga po, bungad ng boses sa kabilang linya. Magandang umaga, nahanap ko po ang inyong numero online. Kailangan ko po ng tulong. Makalipas ang 2 oras, nasa isang tahimik na cafe si Leah sa may Green Hills. Nakaupo siya sa sulok, nakasuot ng malaking salamin, at nakaupo ng nakayuko upang hindi masyadong mapansin. Ang lalaking kaharap niya, mga 50, may maamong mukha ngunit matalim ang mga mata, ay nagpakilala bilang Mr. Reyes. Una sa lahat, Mrs. de la Vega, gusto kong maintindihan ninyo ang aking proseso. Ani Mr. Reyes, habang inilalagay ang isang notepad sa mesa. Lahat ng aking ginagawa ay legal. Walang illegal, walang paglabag sa batas. Ang mga ebidensyang makukuha natin ay dapat natanggap sa korte. Tumango si Leah. Ang mga kamay ay nakakuyom sa ilalim ng mesa. Naiintindihan ko po. Ayoko rin naman ng anumang illegal. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. At ang katotohanan iyon, gagamitin ninyo para saan? Napalunok si Leah. Tinitigan niya ang kanyang kape. Ang mga saglit na katahimikan ay tila napakatagal. Para sa aking mga anak. Para sa aking sarili. Hindi ko po kaya na mabuhay sa kasinungalingan habang ang aking mga anak ay lumalaki sa isang pamilyang hindi naman talaga buo. Tiningnan siya ni Mr. Reyes ng may pag-unawa. Naiintindihan ko. Marami na akong nakitang ganitong kaso. Ang mahalaga, handa kayo sa anumang kahihinatnan. Ang pag-alam ng katotohanan ay may presyo, hindi lamang sa pera, kundi sa emosyon. Alam ko po, mahinang sabi ni Leah, pero mas malaki ang presyo ng manatiling ignorante. Kumuha si Mr. Reyes ng kontrata mula sa kanyang bag. Sige, ito ang aming kasunduan. Babantayan namin ang inyong asawa, idodokumento ang kanyang mga galaw, at kokolektahin ang mga ebidensya. Ang lahat ng ito ay gagawin ng mainat nang hindi niya nalalaman. Pinirmahan ni Leah ang kontrata nang hindi nagdadalawang isip. Sa bawat pirma ng kanyang pangalan, para siyang humahakbang papalapit sa isang bangin. Nakakatakot. Ngunit alam niyang kailangan niyang tumalon. Pagkatapos ng pulong, dumiretso si Leah sa bangko. Ang kanyang puso ay mabilis na tumibok habang papalapit sa teller. Pinuksan niya ang bago niyang account. Isang account na hindi alam ni Marco, isang account sa ibang bangko sa pangalan lamang niya. Magkano po ang unang deposito? Tanong ng teller. Tiningnan ni Leah ang kanyang wallet. May cash siyang tinabi mula sa kanyang personal na allowance sa mga nakaraang buwan. Maliit na halaga, ngunit simula ito. 10,000 po, at magsiset up din ako ng automatic transfer buwan-buwan. Habang inaasikaso ang papel,
Nililibot ni Leah ang kanyang mga mata sa bangko. Tila ba may mga matang nakatingin sa kanya, ngunit alam niyang paranoid lamang siya. Wala namang nakakaalam ng kanyang plano. Kailangan niyang manatiling kalmado. Pagkakauwi, dinala niya ang kanyang mahahalagang dokumento, ang kanyang birth certificate, ang mga birth certificate ng kambal, ang kanyang diploma, at ilang personal na alahas, at kinopya ang lahat. Itinago niya ang mga kopya sa isang safe deposit box na inupahan niya sa ibang bangko, habang ang mga orihinal ay inilagay niya sa isang luma ngunit matibay na bag na itatago niya sa likod ng kanyang aparador. "Mommy, uwi na si Daddy!" Sigaw ni Mia mula sa baba. Mabilis na isinara ni Leah ang bag at itinago ito. Hininga ng malalim, binilang hanggang 10, at saka rumumiti bago bumaba. "Hi babe," bati ni Marco habang hinahalikan siya sa noo. "Ang aga mo yata umuwi, may ginawa ka ba?" "Nag-grocery lang ako at nag-ayos ng mga gamit ng mga bata," sagot ni Leah, pinipilit na natural ang boses. "Ikaw, bakit maaga ka rin?" "May meeting ako sa malapit, naisip ko dumaan muna." Umupo si Marco sa sofa, inabot ang remote. "By the way, may business trip ako sa Cebu next week, 3 araw." "Ah, ganun ba?" Naramdaman ni Leah ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso. 3 araw. Sapat na oras para si Marco ay makapunta sa kanyang ibang pamilya. "Sige, ako na, bahala sa mga bata." Tumingin sa kanya si Marco, tila may hinahanap sa kanyang muka. "Okay ka lang? Parang iba ka ngayon." Napangiti si Leah, hinimas ang braso ng asawa. "Pagod lang siguro. Alam mo naman, ang kulit ng kambal kanina." "Ah, sige. Magpahinga ka mamaya." Tumayo si Marco at nagtungo sa kanilang kwarto. "Maliligo ako. May dinner tayo mamaya with my parents." Sa banggit ng mga biyenan, may lamig na dumaloy sa gulugod ni Leah. Ang mga taong itinuring niyang pangalawang magulang, ang mga taong tumanggap sa kanya noong walang-wala pa siya, ay mga taong nagtago ng sikreto ng kanilang anak. Hindi niya alam kung sino pa ang kaya niyang pagkatiwalaan, ngunit hindi siya magpapatinag. Sa gabing iyon, habang natutulog ang kambal sa kanilang mga kama at si Marco ay nasa meeting o saan man siya talaga, umupo si Leah sa kanyang laptop at naghanap ng mga abogado. Kailangan niyang malaman ang kanyang mga karapatan. Kinabukasan, nakipagkita si Leah kay Attorney Santos, isang babaeng abogado na kilala sa paghawak ng mga kaso ng kababaihan. Sa kanyang opisina sa Makati, nakinig ng mabuti si Attorney Santos habang ikinuwento ni Leah ang lahat. Ang folder, ang mga larawan, ang pagtatago ng mga biyenan. "Mrs. De La Vega, gusto kong maging malinaw sa inyo," seryosong sabi ni Attorney Santos. "Sa Pilipinas, wala tayong diborsyo. Subalit, mayroon tayong legal separation at annulment. Sa inyong sitwasyon, ang pinakamahalaga ay ang proteksyon ng inyong mga anak." "Ano po ang dapat kong gawin?" tanong ni Leah. Ang boses ay tila humihingi ng gabay. "Una, kailangan natin patunayan ang adultery. Ang ebidensya mula sa investigador ay mahalaga. Pangalawa, kailangan nating ipakita na kayo ang mas karapat-dapat na magkaroon ng kustodiya ng inyong mga anak. At pangatlo," tumigil si Attorney Santos at tiningnan si Leah ng diretsyo. "Kailangan ninyong maging handa sa laban. Hindi ito madali. Ang pamilya ng inyong asawa ay may pera at kapangyarihan." "Alam ko po," matatag na sagot ni Leah. "Pero handa po akong lumaban para sa aking mga anak." Umalis si Leah sa opisina ng abogado na may kasamang bagong dokumento, ang mga papel na magsisilbing sandata sa kanyang laban. Itinago niya ang mga ito sa kanyang bag, kasama ang iba pang mga papeles. Sa mga sumunod na araw, nagpatuloy ang normal na buhay. Tuwing umaga, nagluluto siya ng almusal. Tuwing hapon, sinasamahan niya ang kambal sa kanilang pag-aaral. Tuwing gabi, nakikipagkwentuhan kay Marco na parang walang nangyari. Sa labas, siya pa rin ang perpektong asawa, ang mapagmahal na ina,
ang mabuting manugang. Ngunit sa loob, isang mandirigma ang naghahanda. Isang hapon, habang natutulog ang kambal sa kanilang siesta, tumunog ang teleponyo ni Leah, si Mr. Reyes. Mrs. De La Vega, may ipapakita po ako sa inyo. Maari po ba tayong magkita bukas? Kinabahan si Leah. Ano po yon? May nahanap na ba kayo? Mas mabuti pong personal natin pag-usapan. Bukas, 2:00 ng hapon, sa parehong cafe, ipadala ko po ang mga dokumento sa inyong email ngayong gabi para makapag-isip kayo. Nang gabing iyon, habang si Marco ay nasa business dinner, pinuksan ni Leah ang kanyang email. Ang mga attachment, mga larawan, mga resibo, mga text message, ay tila mga palaso na tumatama sa kanyang puso. Ngunit sa kabila ng sakit, may kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang mga ugat. Ang mga ebidensyang ito ay hindi lamang patunay ng pagtataksil. Ito ang kanyang susi sa kalayaan. Isinara niya ang laptop at tumingin sa kanyang mga anak na natutulog. Ang kanilang mga mukha ay payapa, walang kamalay-malay sa laban ng nagaganap sa kanilang paligid. Hinalikan niya ang noo ni Mia, pagkatapos ay si Miguel. Hindi kayo mawawala sa akin, bulong niya. Hindi ko kayo ipaglalaban ko kayo. Umupo siya sa tabi ng bintana, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod. Ang takot ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito ang nangingibabaw. Sa halip, may bagong damdamin ang pumalit. Isang tahimik, matatag na determinasyon. Hindi na siya ang babaeng natulala sa harap ng katotohanan. Siya na ngayon ang babaeng may plano, may ebidensya, may pag-asa. Sa unang pagkakataon, mula nang matuklasan niya ang katotohanan, ngumiti si Leah ng totoo. Hindi ito ang ngiti ng isang babaeng nasaktan, kundi ang ngiti ng isang babaeng nagsisimula ng bumangon. Mula ng gabing iyon, may kakaibang gaan sa bawat hakbang ni Leah. Hindi dahil nawala ang bigat ng katotohanan, kundi dahil alam niyang hindi na siya nag-iisa sa pagdadala nito. Si Mr. Reyes, ang pribadong investigador, ay naging tahimik niyang kakampi sa anino. Tuwing may bagong mensahe itong ipinapadala, parang may dagdag na lakas na pumapasok sa kanyang dibdib. Isang patunay na may laban siya, at may laban siyang kayang ipanalo. Isang maulan na Martes ng hapon, habang abala ang kambal sa pagguhit sa sala, tumunog ang cellphone ni Leah. Nakaupo siya sa kusina, may kape sa harapan, ngunit hindi niya ito iniinom. Nang makita ang pangalan ni Mr. Reyes sa screen, dahan-dahan niyang binuksan ang mensahe. May nakalakip na ilang larawan at isang PDF file. Pinindot niya ang unang larawan. Isang bahay sa may Fairview. Maliit, maayos, may pulang gate. Ang pangalawang larawan. Si Marco, nakasuot ng puting polo na siya mismo ang namalansa ng umagang yon, pumasok sa bahay na yon, dalang isang paper bag mula sa isang kilalang coffee shop. Ang pangatlo, isang babaeng may mahabang buhok, mga 25 anyos, may niting umaaliwalas, sinalubong si Marco sa pinto. At ang huli, isang batang lalaki, mga 3 taong gulang, hawak-hawak ang kamay ng babaeng yon, nakatingala kay Marco habang yumuyuko ito para buhatin siya. Naniga si Leah. Ang kape sa harapan niya ay unti-unting lumalamig, ngunit hindi niya ito napansin. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling pintig ng puso. Mabilis, malakas, parang may humahampas sa loob ng kanyang dibdib. Binuksan niya ang PDF. Isang kopya ng birth certificate ng bata. Ang pangalan, Marco Santos Jr. Ang ina, isang babaeng nagngangalang Andrea Villanueva. Ang ama, Marco Di Maculangan. Ang sarili niyang apelido. Ang apelido ng kanyang mga anak. Ang apelyido ng lalaking sinumpaan niyang mamahalin habang buhay. Mommy, ano to? Boses ni Mia ang gumising sa kanya. Nakatingin ang bata sa kanya mula sa pintuan ng kusina.
Hawak-hawak ang drawing ng bahay na may araw at bahaghari. Mabilis na itinago ni Leah ang cellphone sa ilalim ng mesa. Wala anak, nagbabasa lang si Mommy. Bakit ka umiiyak? Hindi na malaya ni Leah na may luha na palang dumadaloy sa kanyang mga pisingi. Pinunasan niya ito ng likod ng kamay, pilit na numingiti. Natapunan lang ako ng kape, anak. Mainit pa kasi. Hindi lubos na naniwala si Mia, ngunit tumango na lamang ito at bumalik sa pagguhit. At sa sandaling yon, naramdaman ni Leah ang pinakamabigat na pagsubok sa lahat. Ang itago ang sakit sa harap ng mga taong dahilan kung bakit siya lumalaban. Kinagabihan, nang makatulog na ang kambal, maingat na binuksan ni Leah ang laptop sa may sulok ng kanilang silid. Sinuri niya ang bawat detalye ng ebidensyang ipinadala ni Mr. Reyes. May mga screenshot ng resibo ng pagbabayad ng condo unit sa BGC. Isang unit na hindi niya alam na umiiral. May bank statement ng isang account na may malaking deposito buwan-buwan. May mga larawan ng magkasamang hapunan sa mga mamahaling restaurant, ng mga bakasyon sa Boracay at Palawan, ng mga yakapan at halikan sa mga lugar na hindi naman nila napuntahan ni Marco kahit kailan. Ang bawat larawan ay parang punyal na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang sugat. Ngunit sa bawat sakit, may kasamang pagtibay, isang pagpapatunay na tama ang kanyang ginagawa, na hindi siya nababaliw, na hindi siya nag-iimbento ng mga bagay na wala. Kailangan kong itago to sa lugar na hindi niya mahahanap, bulong niya sa sarili. Tumingin siya sa paligid. Ang aparador, ang drawer ng bedside table, ang cabinet sa banyo. Lahat ng ito ay alam ni Marco. Lahat ng ito ay madaling mahanap ng isang taong may konsensyang marumi at takot na malaman ang katotohanan. At saka may naalala siya, ang lumang kahon ng mga alaala. Sa tuktok ng aparador ay may isang kahon na puno ng mga lumang sulat, litrato noong kasal, at mga souvenir mula sa kanilang honeymoon. Hindi ito ginagalaw ni Marco. Sinabi niya noon na hindi siya sentimental, at ang mga bagay na yon ay para lamang kay Leah. Tuwing maglilinis ang kasambahay, sinabihan niya itong huwag galawin ang kahon na iyon. Nakangiting mapait na kinuha ni Leah ang kahon. Inilabas niya ang mga lumang litrato, ang kanilang kasal sa isang maliit na simbahan sa Batangas, ang honeymoon sa Baguio, ang unang bahay na inupahan nila bago pa yumaman ang pamilya. Sa ilalim ng mga ito, maingat niyang inilagay ang isang brown envelope na naglalaman ng lahat ng ebidensya. Kung may makakahanap man ito, aniya sa sarili. Sigurado akong hindi si Marco. Isinara niya ang kahon at ibinalik ito sa tuktok ng aparador. Hindi ito perpektong taguan, ngunit ito ang pinakaligtas na lugar na alam niya. At sa mga susunod na araw, sisimula niyang ilipat ang iba pang mahahalagang dokumento. Ang mga titulo ng lupa, ang mga savings passbook, ang mga certificate ng mga anak, sa isang safety deposit box sa bangko na hindi alam ni Marco. Lumipas ang ilang araw, ang mga ebidensya ay patuloy na dumarating mula kay Mr. Reyes. Ang bawat ulat ay may bagong detalye, bagong larawan, bagong patunay ng kasinungalingang pinaniniwalaan niyang totoo sa loob ng 7 taon. Ngunit sa halip na lumuha sa bawat pagtuklas, natutunan na ni Leah na lunukin ang sakit at itago ito sa isang sulok ng kanyang puso. Isang sulok na bubuksan lamang niya kapag ligtas na ang kanyang mga anak. Isang gabi, habang naghahanda siya ng hapunan, dumating si Marco na mas maaga kaysa karaniwan. Nakangiti ito, may dalang bulaklak. Puting rosas, ang paborito niyang bulaklak. "Miss kita," sabi nito. Hinahalikan siya sa noo. "Naalala ko lang kung gaano kita kamahal." Hindi kumibo si Leah. Ngunit sa loob niya, may isang boses na sumisigaw. "Sino ang minahal mo kanina? Ang babaeng yon sa Fairview? Ang anak mong lalaki na hindi ko alam na meron ka?" "Thank you," ang tanging nasabi niya, pinilit ang ngiti.
Ang aga mo namang nagluto, sabi ni Marco, sumisilip sa kusina. May okasyon ba? Wala naman. Nagutom lang ang mga bata. Tumango si Marco at umakyat na upang magpalit ng damit. Nang mawala ito sa paningin, bumalik ang tingin ni Leah sa kalan. Ang kamay niyang may hawak ng sandok ay nanginginig. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pagsisikap na pigilan ang sarili na sumigaw. Na itapon ang lahat ng niluto, na harapin ito at sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. Hindi pa. Hindi ngayon. Kailangan niyang tiyakin na ligtas ang kanyang mga anak bago niya gibain ang mundong itinayo ni Marco sa mga kasinungalingan. Nang gabing iyon, matapos kumain at matapos matulog ang lahat, tahimik na bumangon si Leah mula sa pagkakahiga. Si Marco ay humihilik sa tabi niya. Isang tunog na minsan ay itinuturing niyang nakakapanatag. Ngunit ngayon ay parang isang paalala ng kanyang pagkukunyari. Kinuha niya ang kanyang cellphone at pumunta sa banyo. Nakaupo sa sahig, nakasandal sa pinto, binasa niya ang pinakabagong mensahe ni Mr. Reyes. Ma'am, kumpleto na ang ebidensya. May sapat na tayong basehan para sa kaso ng psychological incapacity at adultery. Handa na po ako sa susunod na hakbang. Napapikit si Leah. Ang malamig na tiles ng banyo ay unti-unting sumisipsip ng init mula sa kanyang katawan. Isang malalim na buntong hininga ang lumabas sa kanyang mga labi. Kumpleto na, bulong niya sa dilim. Kumpleto na. Sa unang pagkakataon, hindi siya nakaramdam ng takot. Sa halip, may kakaibang kapayapaan. Ang kapayapaang dulot ng pagkakaroon ng kontrol sa sariling buhay. Hindi na siya biktima ng mga pangyayari. Siya na ang may hawak ng direksyon ng kanyang kapalaran. Tumingin siya sa salamin. Ang babaeng nakikita niya ay hindi na ang babaeng nalunod sa luha noong unang malaman ang katotohanan. Ang babaeng iyon ay may mga mata na puno ng sakit. Ang babaeng ito, ang babaeng nakatingin sa kanya ngayon, ay may mga mata na puno ng liwanag. Hindi ito ang liwanag ng kaligayahan, kundi ang liwanag ng pag-asa. Bumalik siya sa kama. Dahan-dahang hinalikan ang noo ng kanyang mga anak, sina Mia at Miguel, na mahimbing na natutulog sa kanilang mga kama. Malapit na, bulong niya. Malapit na tayong lumaya. Kinabukasan, habang abala si Marco sa isang video call sa kanyang opisina, tahimik na kinuha ni Leah ang brown envelope mula sa kahon ng mga alaala. Inilagay niya ito sa loob ng kanyang malaking bag, kasama ang ilang damit at personal na gamit. Hindi pa niya ito dadalhin sa bangko ngayon. Gagawin niya ito sa susunod na araw kapag may lakad si Marco at libre siya. Ngunit bago pa man siya makalabas ng pinto, narinig niya ang yabag ni Marco pababa ng hagdan. Saan ka pupunta? Tanong nito, nakakunot ang no. Nanlamig ang dugo ni Leah. Ngunit hindi siya nagpahalata. May bibilhin lang ako sa palengke. Kailangan ng mga bata ng gatas at prutas. Tinitigan siya ni Marco. May ilang segundo na tila isang oras. Sige. Bumili ka na rin ng tinapay. Yung gusto ni Miguel. Oo naman. Lumabas si Leah ng bahay. Nang makalayo na siya sa gate, siya lamang siya nakahinga ng maluwag. Ang kanyang mga kamay na nakakapit sa bag ay basang-basa ng pawis. Halos marinig niya ang sariling puso. Mabilis, parang tambol ng digmaan. Muntik na, naisip niya. Muntik na, ngunit hindi siya natakot. Sa halip, may kakaibang kilig sa kanyang dibdib. Ang kilig ng isang taong nakakalaro ng apoy at hindi pa nasusunog. Alam niyang hindi ito ang huling pagkakataon na magiging ganito siya kasuwerte. Ngunit alam rin niyang sa bawat araw na lumilipas, papalapit siya sa kalayaan. Sa bangko, maingat niyang inilagay ang brown envelope sa safety deposit box. Kasama nito ang mga photocopy ng kanilang marriage certificate, ang mga titulo ng lupang pag-aari ng kanyang mga anak mula sa kanyang mga magulang,
at ang liham na isinulat niya kay Attorney Santos. Isang liham na naglalaman ng lahat ng kanyang nalalaman at ang kanyang mga intensyon. Tapos na, sabi niya sa sarili. Isinasara ang pinto ng safety deposit box. Tapos na ang pagtitipon. Ngayon, kailangan ko nang magplano ng pagtakas. Pag-uwi niya, natagpuan niya ang kambal na naglalaro sa sala. Umupo siya sa sahig, niyakap silang dalawa ng mahigpit. "Mommy, bakit mo kami niyayakap?" Tanong ni Miguel tumatawa. "Dahil mahal ko kayo," sagot niya. Pinipigilan ang luha. "At dahil malapit na tayong magkaroon ng bagong buhay." "Anong bagong buhay?" Tanong ni Mia. "Yung mas maganda. Yung mas masaya. Yung kung saan hindi na tayo magkukunyari." Hindi lubos na naunawaan ng mga bata, ngunit tumanggo sila. At sa sandaling iyon, alam ni Lia na handa na siya. May ebidensya na siya. May plano na siya. May lakas na siya. Ang susunod na hakbang, ang pagtakas, ay hindi na isang pangarap. Ito ay isang katotohanang naghihintay lamang na yakapin. Tumingin siya sa bintana. Ang araw ay papalubog na. Pinipintura ang langit ng kulay kahel at lila. Sa unang pagkakataon, hindi na ito nakita bilang pagtatapos ng isang araw, kundi bilang simula ng isang bagong bukas. "Marco," bulong niya, "hindi mo alam kung ano ang darating sa'yo. Ngunit ako, alam ko na ang aking patutunguhan." At ngumiti siya. Hindi ang ngiti ng isang babaeng nasaktan, kundi ang ngiti ng isang babaeng handa ng lumipad. Ang umaga ng pagtakas ay nagsimula ng tahimik, halos hindi mapansin. Ginising ni Lia ang kambal ng 5:00, isang oras bago ang kanilang karaniwang gising, at nakita ang pagkalito sa kanilang mga mata. "Mommy, madilim pa," sabi ni Mia. Ang kanyang boses ay inaantok at naguguluhan. "Magpipiknik tayo," nakanghiting sagot ni Lia, habang inaayos ang mga damit ng mga bata. Ang kanyang puso ay karera ng kabayo, ngunit pinanatili niyang kalmado ang kanyang boses. "Isang sorpresa, kaya kailangan nating umalis ng maaga bago sumikat ang araw." Hindi nagtanong si Miguel, ngunit ang kanyang mga mata ay may kakaibang titig. Ang titig ng isang batang nakakaramdam na may mali ngunit hindi kayang ipaliwanag. Tiningnan niya ang maleta sa tabi ng pinto, pagkatapos ay ang kanyang ina. "Sandali lang," sabi ni Lia, hinahaplos ang buhok ng anak. "Kukunin ko lang ang ilang gamit sa kusina." Hindi niya sinabi na ang mga gamit na yon ay ang mga dokumento, pera, at ang flash drive na kanyang kinopya mula sa ebidensya ni Mr. Reyes. Hindi niya sinabi na ang safety deposit box sa bangko ay walang laman na, at ang lahat ng kanyang pinaghirapang itago ay nasa isang lumang backpack na nakasiksik sa ilalim ng mga damit ng mga bata. Ang bahay ay tahimik. Si Marco ay natutulog pa sa kwarto nila. Ang hilik ay naririnig mula sa hagdanan. Ang mga magulang ni Marco ay nasa kanilang sariling bahay, ang malaking mansyon sa kabilang dulo ng subdivision, kaya walang makakahadlang sa kanyang pag-alis. Ngunit ang katahimikan ay nakakabigat. Tuwing ika-4 na hakbang, humihinto si Lia at nakikinig. Ang bawat langit-ningit ng sahig, bawat kaluskos ng dahon sa labas, ay parang sigaw na babalik sa kanya. "Mommy, bakit ta kinakabahan?" Tanong ni Miguel, nakaupo sa hagdan habang isinusuot ang kanyang sapatos. Napahinto si Lia. Ang kanyang anak, 5 taong gulang pa lamang, ay nakababasa ng kanyang takot. Napagtanto niya na sa mga nakaraang linggo, ang kanyang mga anak ay nakakita ng pagbabago sa kanya. Ang mga lihim na tawag sa telepono, ang mga gabing gising siya, ang mga mata niyang laging nakatutok sa pinto. "Hindi ako kinakabahan," sabi niya. Lumuhod upang itali ang sapatos ni Miguel. "Nag-aalala lang ako na baka may makalimutan tayo." "Alam mo naman ang mommy, palaging nakakalimot." Ngumiti si Miguel, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata.
Tumunog ang orasan sa dingding. 6:30 na. Kailangan na nilang umalis. Ngunit bago sila makalabas ng pinto, narinig ni Leah ang paggalaw sa itaas. Ang kanyang puso ay tumigil. Leah? Ang boses ni Marco ay inaantok mula sa kwarto. Ang aga mo naman. Saan kayo pupunta? Napalunok si Leah. Ang kanyang isip ay mabilis na umandar. Pasyal. Dadalhin ko ang mga bata sa parke bago sumikat ang araw. Gusto nilang makita ang pagsikat ng araw. Mag-isa ka lang? Hintayin mo ako. Sasama ako. Hindi na kailangan. Mabilis ang kanyang sagot. Masyadong mabilis. Naramdaman niya ang pagtigil ni Marco sa kabilang linya. Ibig kong sabihin, matulog ka lang. Kanina ka papuyat sa trabaho, kaya kong hawakan ng mga bata. Isang mahabang katahimikan. Naririnig ni Leah ang sariling paghinga, ang tibok ng kanyang puso na parang tambol sa kanyang dibdib. Okay, sabi ni Marco sa wakas. Ingat kayo. Tawagan mo ako kapag nakarating na kayo. Sige. Isinara niya ang pinto ng dahan-dahan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Tumingin siya sa kambal. Parehong nakatingin sa kanya, parehong tahimik. Halika na, sabi niya. Ang kanyang boses ay pilit na matatag. Sumasapit na ang araw. Hindi sila dumiretso sa park. Sa halip, dinala sila ni Leah sa isang maliit na terminal ng bus sa labas ng lungsod. Isang lugar na hindi niya kailanman napuntahan kasama si Marco. Binili niya ang mga tiket papuntang probinsya, isang bayan na 3 oras ang layo, kung saan walang nakakakilala sa kanya. Sa bus, umupo siya sa tabi ng bintana. Hawak ang kamay ni Mia at Miguel. Ang mga bata ay tahimik. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa mga tanawin na dumaraan. Ang mga gusali na nagiging mas kaunti, ang mga puno na nagiging mas marami. Mommy? Sabi ni Mia, ang kanyang boses ay maliit. Kailan tayo babalik? Napahigpit ang hawak ni Leah sa kamay ng anak. Hindi pa natin alam, anak. Pero sandali, gusto kong ipakita sa inyo ang isang lugar na espesyal. Saan? Isang lugar kung saan tahimik, kung saan walang maraming sasakyan, walang maingay na tao, kung saan pwedeng maglaro sa labas ng walang takot. May mga puno ba? Tanong ni Miguel. Marami, at may ilog din, at mga ibon na kumakanta sa umaga. Napanghiti si Miguel, ang unang ngiti mula nang magising siya. Gusto ko yon. Ang biyahe ay mahaba. Sa kalahati, nakatulog ang kambal. Ang kanilang mga ulo ay nakasandal sa balikat ni Leah. Habang natutulog sila, kinuha ni Leah ang kanyang telepono at binura ang lahat ng data. Ang mga mensahe, ang mga larawan, ang kasaysayan ng kanyang mga tawag. Pagkatapos, kinuha niya ang SIM card at sinira ito. Hindi na siya maaaring matunton. Pagdating nila sa bayan, isang maliit na lugar na may pangalang San Isidro, ang araw ay mataas na. Ang palengke ay puno ng mga tao. Ang mga nagtitinda ay sumisigaw ng kanilang mga paninda. Ang amoy ng sariwang gulay at isda ay pumuno sa hangin. Mommy, saan tayo titira? Tanong ni Mia. Ang kanyang mga mata ay naglilibot sa paligid. Maghahanap tayo, sabi ni Leah. Hinawakan ang kamay ng anak. Sandali lang, kaya natin ito. Ang unang gabi sa San Isidro ay ginugol nila sa isang maliit na inn. Isang silid na may 2 kama, isang electric fan, at isang banyong may malamig na tubig lamang. Ang kambal ay nakatulog agad, pagod mula sa mahabang biyahe. Ngunit si Leah ay gising, nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin sa kisame. Ang takot ay naroroon pa rin. Isang malamig na kamay na humahawak sa kanyang leeg. Ngunit sa tabi nito, may iba pa. Isang bagay na matagal na niyang hindi naramdaman. Kalayaan. Kinabukasan, nagsimula siyang maghanap.
Ang bayan ay maliit, ngunit may mga oportunidad. Sa isang tindahan ng sari-sari, nakakita siya ng patalastas. Isang pamilya ang naghahanap ng kasambahay. Sa isang maliit na opisina, may kailangan silang tagasulat. Sa isang paaralan, may bakanteng posisyon para sa isang teacher's aide. Mommy, bakit tayo naghahanap ng trabaho? Tanong ni Miguel habang naglalakad sila sa kalsada. Dahil kailangan nating kumita, sagot ni Leah, hinawakan ang kamay ng anak. Para may pambili tayo ng pagkain at bahay. Pero si Daddy ay nasa bahay. Mabilis ang sagot ni Leah, ngunit hindi niya ito kayang tapusin. Sandali anak, magpahinga muna tayo. Umupo sila sa isang bench sa tabi ng maliit na parke ng bayan. Ang mga bata ay naglalaro sa palaruan. Ang mga slide at swings ay luma ngunit buo. Pinanood sila ni Leah. Ang kanyang puso ay puno ng pangmamahal at pangamba. Mami, sabi ni Mia, bumpovernufshis mula sa swing. Namiss ko si Daddy. Ang mga salita ay tumama kay Leah na parang suntok. Umupo siya sa tabi ng anak. Hinawakan ang kamay nito. Alam ko anak, namimiss ko rin siya. Hindi ito kasinungalingan. Sa kabila ng lahat, si Marco ay ama ng kanyang mga anak. Ang sakit ay hindi nawawala. Ito ay natutulog lamang. Pero kailangan nating maging matatag. Haya mo ba yan para sa mommy? Tumango si Mia. Ang kanyang mga mata ay may luha. Kaya ko. Ganon din ako. Kaya natin ito. Magkasama. Sa ikalawang linggo, nakahanap si Leah ng trabaho. Isang maliit na kainan sa tabing daan ang nangangailangan ng tagaluto at taga-serve. Ang sweldo ay maliit. Mas maliit kaysa sa anumang natanggap niya noong siya ay mayaman pa. Ngunit ito ay sapat. Sapat para sa upa ng isang maliit na apartment na may 2 kwarto. Sapat para sa pagkain. Sapat para sa mga gamit ng kambal. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho, uupo siya sa maliit na mesa ng kanilang apartment at magsusulat. Hindi mga liham, mga dokumento. Mga legal na dokumento. Kinukuha niya ang lahat ng kanyang natutunan, ang lahat ng kanyang nakalap, at inaayos ang mga ito. Attorney Santos, bulong niya sa sarili habang magsusulat. Sana ay handa ka na para sa laban na ito. Isang gabi, habang natutulog ang kambal, kinuha ni Leah ang kanyang lumang telepono, ang isa na hindi niya sinisira, at tumawag. Ang tawag ay sumagot sa ikatlong ring. Attorney Santos, ito si Leah. Leah, saan ka ba? Nag-aalala kami ni Marco. Alam ko, ngunit hindi ako tumatawag upang pag-usapan si Marco. Huminga siya ng malalim. Gusto kong magsampa ng kaso, diborsyo at kustodya ng mga anak. Isang mahabang katahimikan. Seryoso ka ba? Mas seryoso kaysa sa anumang bagay sa aking buhay. Tumingin siya sa mga anak, natutulog ng mapayapa sa kanilang mga kama. Mayroon akong ebidensya. Lahat ng kailangan mo. Ngunit kailangan kong malaman. Kaya mo ba akong ipagtanggol laban sa pamilya ni Marco? Leah, alam mo na ang pamilya nila ay may kapangyarihan. Ang mga abogado nila, alam ko. Ngunit meron akong katotohanan. Ang kanyang boses ay naging matatag. At ang katotohanan iyon ay mas malakas kaysa sa anumang pera o kapangyarihan. Muli, katahimikan. Pagkatapos, buntong hininga. Okay, pupunta ako sa San Isidro bukas. Ihanda mo ang lahat ng ebidensya. Salamat, attorney. Isang bagay, Leah. Sigurado ka ba? Kapag nagsimula na tayo, walang atrasan. Tumingin si Leah sa bintana. Ang buwan ay mataas. Ang mga bituin ay kumikislap. Sa unang pagkakataon sa mga buwan, ang kanyang puso ay magaan. Sigurado ako. Ibinalik niya ang telepono sa mesa at tumingin sa kambal. Sila ay natutulog ng mapayapa.
Ang kanilang mga muka ay kalmado, ang kanilang paghinga ay pantay. Sa loob ng 5 taon, sila ang kanyang mundo. Ngayon, sila rin ang kanyang lakas. Hindi ko kayo pababayaan, bulong niya. Hindi na muli. At sa gabing yun, sa isang maliit na apartment sa isang bayan na hindi niya kilala, si Leah ay natulog ng may ngiti sa kanyang mga labi. Hindi ang ngiti ng isang babaeng nasaktan, kundi ang ngiti ng isang babaeng handa ng lumaban. Ang pagtakas ay natapos, ngunit ang laban, ang totoong laban, ay nagsisimula pa lamang. Ang umaga ng unang pagdinig ay dumating ng masyadong mabilis. Nakatayo si Leah sa harap ng salamin sa maliit na banyo ng kanyang apartment, hinihigpitan ang sinturon ng kanyang beige blazer. Ang tanging propesyonal na damit na kaya niyang bilhin mula sa ipon na naitabi niya. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig habang inaayos ang kwelyo. "Mommy, maganda ka," sabi ni Mia mula sa pinto. Hawak-hawak ang kanyang maliit na manika. Napalingon si Leah at numiti. "Salamat anak. Handa na ba kayo ni Miguel?" "Oo," sabi ni Miguel, pumasok na may suot na puting polo. "Sabi ni Aling Nena, mananalo raw kayo, Mommy." Napalunok si Leah. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag sa 5 taong gulang na bata ang konsepto ng panalo sa korte. Hindi niya alam kung paano sasabihin sa kanila na ang kanilang ama, ang taong dapat sana ay nagmamahal sa kanila, ay sinusubukan silang kunin sa kanya. "Kumain na muna tayo," sabi niya sa halip. Inilalayo ang sarili sa tanong. Dumating si Attorney Santos sa courthouse ng San Isidro ng 8:40 ay 5 ng umaga. Matandang abogado na may puting buhok at salaming pangbasa, hawak niya ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Nang makita si Leah kasama ang kambal, lumapit siya at yumuko parang umiti sa mga bata. "Hello, Mia. Hello, Miguel. Ako si Attorney Santos. Kaibigan niyo ako," sabi niya ng mahina. "May laro tayo mamaya. Kailangan niyong manatili sa labas kasama si Aling Nena habang kausapin namin ng mommy niyo ang judge. Okay lang ba?" Tumango si Miguel, ngunit may pag-aalala sa kanyang mga mata. "Sasama ba si Daddy?" Nanlamig si Leah. Tumingin siya kay Attorney Santos na bahagyang ngumiti at lumuhod sa harap ng bata. "Hindi muna anak, pero huwag kang mag-alala. Andito kami ni Mommy. At hindi ka namin iiwan." Tumango si Miguel, kahit na halatang hindi lubos na kumbinsido. Niyakap siya ni Leah at hinalikan sa noo. "Mahal kita anak, tandaan mo yan." Ang courtroom ay maliit. Mas maliit kaysa sa inaasahan ni Leah. Mga kahoy na bangko, isang mataas na mesa para sa judge at 2 mesa sa magkabilang gilid. Sa kabilang mesa, nakaupo si Marco kasama ang kanyang abogado. Isang lalaking mukhang mahal ang suit, na may hawak na tablet at nagtatype ng mabilis. Nang pumasok si Leah, tumingin si Marco sa kanya. Sa unang pagkakataon sa mga linggo, nakita niya ang kanyang mga mata. Walang guilt, walang panghihinayang. Tanging isang bagay na hindi niya maipaliwanag. Isang matigas na tingin na parang sinasabing, "Hindi ka makakatakas sa akin." Umupo si Leah sa tabi ni Attorney Santos, pinipilit na hindi magpakita ng takot. Pumasok ang judge, isang babaeng nasa edad 50, may maikling buhok at matalim na mata. Tumayo ang lahat. "Magandang umaga. Umupo kayo," sabi ng judge. Boses na seryoso, ngunit hindi naman bastos. Unang pagdinig sa kaso ng diborsyo at kustodya. "Attorney Santos, handa na ba kayo?" "Handa na po, Your Honor." "Attorney Ramirez?" "Handa na rin po," sabi ng abogado ni Marco. Tumayo at naumiti ng kumpiyansa. "Nais po naming magsimula sa isang motion." Napatingin si Leah kay Attorney Santos na bahagyang nagtaas ng kilay. "Ano po motion?"
Tanong ng judge. Petisyon po upang pansamantalang ibigay ang kustodya ng mga bata kay Ginoong Marco Villanueva habang hinihintay ang desisyon ng korte, sabi ni Attorney Ramirez, boses na malinaw at matatag. Naniniwala po kami na ang kasalukuyang sitwasyon ng mga bata ay hindi ligtas. Para kang binuhusan ng malamig na tubig si Leah. Hindi siya makapaniwala sa narinig. Pasensya na po. Miss Villanueva, huwag po munang magsalita. Pigil ni Attorney Santos, kamay na bahagyang humawak sa braso niya. Attorney Ramirez, maari po bang linawin ninyo ang ibig sabihin ng hindi ligtas? Tumayo si Attorney Ramirez, naglakad papunta sa harap ng courtroom. Your Honor, ang aking kliyente ay may seryosong alalahanin. Si Miss Villanueva ay bigla ang umalis sa kanilang tahanan sa Maynila nang walang abiso. Dinala ang mga bata sa isang liblib na bayan at itinago ang kanilang kinaroroonan. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay nagpapakita ng kawalan ng katatagan. Katatagan? Hindi napigilan ni Leah. Ako ang nag-alaga sa mga bata. Miss Villanueva, matalim na sabi ng judge. Kailangan ko pong kayo ay magpigil. Attorney Ramirez, ipagpatuloy ninyo. Ang aking kliyente ay handang magbigay ng buong suporta sa mga bata, pinansyal at emosyonal. Siya ay may matatag na trabaho, isang tahanan sa isang magandang subdivision at isang pamilya na handang tumulong. Samantalang si Miss Villanueva ay walang matatag na trabaho, nakatira sa isang inuupahang apartment at walang suporta ng pamilya. Naniniwala po kami na para sa kapakanan ng mga bata, dapat silang manatili sa kanilang ama. Narinig ni Leah ang bawat salita at bawat salita ay parang kutsilyo. Walang matatag na trabaho, nakatira sa inuupahang apartment, walang suporta ng pamilya. Totoo. Lahat ng iyon ay totoo. Ngunit hindi iyon ang buong kwento. Tumayo si Attorney Santos. Your Honor, kung papayag po kayo, nais kong magpakita ng ebidensya na sumasalungat sa mga paratang ng kabilang partido. Tumango ang judge. Sige. Binuksan ni Attorney Santos ang kanyang folder at kinuha ang isang stack ng mga papel. Your Honor, ang aking kliyente, si Miss Leah Villanueva, ay hindi basta-basta umalis sa kanilang tahanan. Siya ay tumakas, hindi dahil sa kawalan ng katatagan, kundi dahil sa takot sa kanyang asawa. Takot? Tumawa ng bahagya si Attorney Ramirez. Your Honor, ito ay isang dramatikong pahayag na walang... May ebidensya po kami, putol ni Attorney Santos. Inilalagay ang mga papel sa mesa. Sa loob ng 2 taon, si Ginoong Marco Villanueva ay nagkaroon ng relasyon sa ibang babae. Isang babaeng nagngangalang Rosana Delgado, na kasalukuyang nakatira sa isang condominium sa BGC na binili ni Ginoong Villanueva gamit ang mga pondong dapat sana ay para sa kanilang pamilya. Natahimik ang courtroom. Nakita ni Leah ang pagbabago ng mukha ni Marco. Ang kumpiyansa ay napalitan ng isang bahagyang pag-aalala. Mayroon po kaming mga bank statement, mga resibo ng pagbili ng condominium, mga text message, at mga litrato na nagpapatunay ng relasyon. Patuloy ni Attorney Santos. Bukod pa rito, mayroon kaming ebidensya na si Ginoong Villanueva ay may anak sa labas. Isang batang lalaki, 3 taong gulang, na isinilang sa labas ng kasal. Napalingon si Leah kay Marco. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang takot sa kanyang mga mata. Hindi ang takot na makulong, kundi ang takot na mahuli. Your Honor, sabi ni Attorney Ramirez, mabilis na tumayo. Ang mga ito ay mga personal na bagay na hindi... Attorney Ramirez, putol ng judge, boses na matigas. Sa kasong ito, ang mga personal na bagay na ito ay direktang nauugnay sa kapakanan ng mga bata. Ipagpatuloy ninyo, Attorney Santos. Maraming salamat, Your Honor. Binuksan ni Attorney Santos ang isa pang dokumento. Bukod pa sa pagtataksil, mayroon din kaming ebidensya na sinubukan ni Ginoong Villanueva
na itago ang mga ari-arian mula sa kanyang asawa. Ayon sa mga bank records, naglipat siya ng malaking halaga sa isang account na hindi alam ni Miss Villanueva. Isang account na pinangalanan sa kanyang ina, si Doña Elena Villanueva. Naramdaman ni Leah ang pagbilis ng kanyang puso. Hindi niya alam na may ganitong ebidensya si Attorney Santos. Sa mga nakaraang linggo, nagtrabaho sila ng magkasama. Ngunit hindi niya inaasahan na ganito kalalim ang pagsisiyasat. Ang mga aksyon na ito, patuloy ni Attorney Santos, ay nagpapakita ng isang pattern ng panlilinlang at kawalan ng katapatan. Ang aking kliyente ay hindi ang babaeng walang katatagan. Siya ay isang ina na nagprotekta sa kanyang mga anak mula sa isang ama na handang magsinungaling, mandaya at magnakaw sa kanyang sariling pamilya. Natahimik ang lahat. Tumingin ang judge kay Marco pagkatapos kay Leah. Miss Villanueva, sabi ng judge, nais ko pong marinig ang inyong panig. Tumayo si Leah. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig, ngunit pinilit niyang tumayo ng tuwid. Tumingin siya sa judge pagkatapos kay Marco. Your Honor, hindi ako perpektong ina. Wala akong malaking bahay o mamahaling kotse. Hindi ako nakapagtapos ng kolehiyo. Kinailangan kong huminto noong mabuntis ako sa kambal, ngunit sa loob ng 5 taon, ako ang gumising tuwing umaga para pakainin sila. Ako ang umiiyak sa kanila tuwing may lagnat. Ako ang nagtuturo sa kanila ng kanilang mga titik at numero. Ako ang nanatili sa kanilang tabi sa bawat hakbang ng kanilang buhay. Napahinto siya, lumunok. Ang asawa ko, ang lalaking ito, ay hindi kailanman nagpalit ng diaper. Hindi siya kailanman gumising sa kalagitnaan ng gabi para aliwin sila. Hindi niya alam kung anong allergy ni Mia o kung ano ang kinatatakutan ni Miguel. At ngayon, sinasabi niya na ako ang hindi karapat-dapat? Na ako ang hindi ligtas para sa kanila? Lumakas ang boses niya, ngunit hindi dahil sa galit, kundi dahil sa sakit. Hindi ako perpekto, Your Honor. Ngunit mahal ko ang mga anak ko. At handa akong gawin ang lahat, para protektahan sila. Natahimik ang courtroom. Nakita ni Leah si Marco na umiwas ng tingin. Sa unang pagkakataon, hindi siya ang nahihiya. Siya si Marco. Magpahinga muna tayo ng 10 minuto, sabi ng judge, tumayo. Pagkatapos, magpapatuloy tayo sa pagdinig. Sa labas ng courtroom, nakita ni Leah si Aling Nena na nakaupo kasama ang kambal sa isang bench. Tumatakbo si Mia papunta sa kanya. Niyakap siya ng mahigpit. Mami, okay ka lang? Tanong ni Mia. Oo anak, okay lang ako. Hinalikan niya si Mia sa buhok. Kumusta kayo ni Aling Nena? Nagkwento siya tungkol sa mga manok niya, sabi ni Miguel nakangiti. May alaga siyang manok na tumatalon kapag kumakanta. Ngumiti si Leah, kahit na ang kanyang puso ay mabigat. Talaga? Sige, pakikinggan ko mamaya. Tumabi sa kanya si Attorney Santos. Magaling ang ginawa mo sa loob, sabi niya ng mahina. Pero hindi pa tapos ang laban. Hahayaan kong magsalita ang kabilang panig at pagkatapos ay magtatalo tayo. May ilan pang ebidensya na itatago natin. Tumango si Leah. Attorney Santos, salamat po. Hindi ko alam kung paano. Hindi mo kailangang magpasalamat. Putol niya, ngumiti. Trabaho ko ito. At totoo namang nararapat kang manalo. Napatingin si Leah kay Marco na nakatayo sa kabilang gilid ng hallway, kausap ang kanyang abogado. Nang magtama ang kanilang mga mata, may isang bagay na nagbago sa mukha ni Marco. Isang bahagyang pag-aalinlangan. Isang sandali ng pagdududa. Ngunit mabilis itong nawala. Pinalitan ng matigas na ekspresyon. Mami! Sabi ni Miguel, hinila ang damit niya. Kapag nanalo ka, uuwi na ba tayo sa bahay? Napatingin si Leah sa kanyang anak. Ang tanong ay simple,
Ngunit ang sagot ay hindi. Anak, hindi pa tayo sigurado, sabi niya. Lumuhod para maging kapantay ng kanyang mga mata. Pero kahit saan tayo pumunta, basta't magkasama tayo, tahanan na yon. Okay lang ba sa'yo? Tumango si Miguel, kahit na may lungkot sa kanyang mga mata. Okay lang, Mommy. Basta't kasama kita. Niyakap siya ni Leah ng mahigpit, pinipigilan ang mga luha. Sa sandaling iyon, naalala niya kung bakit siya lumalaban. Hindi para sa pera. Hindi para sa hustisya. Para sa mga bata. Para sa mga ngiting ito. Para sa mga yakap na ito. Para sa mga sandaling ito na walang sinuman. Kahit si Marco, ang maaring nakawin sa kanya. Ang ikalalawang bahagi ng pagdinig ay mas mahirap. Tinawag ng abogado ni Marco ang mga saksi, ang kanyang ina, si Doña Elena, na nagsalita tungkol sa kahinaan ni Leah bilang isang ina. Hindi siya marunong mag-manage ng pera, sabi ni Doña Elena, boses na malamig. Noong sila pa ni Marco, ako ang humahawak ng mga bayarin. Hindi siya marunong magluto ng maayos. Minsan, inuutusan niya ang kasambahay na magluto ng hapunan. Narinig ni Leah ang mga salita, at bawat isa ay parang latigo. Ngunit hindi siya kumibo. Tiningnan niya si Attorney Santos na bahagyang tumango, isang senyales na huwag magpatalo. Attorney Santos, may tanong po ba kayo sa saksi? Tanong ng judge. Tumayo si Attorney Santos. Opo, Your Honor. Doña Elena, sinabi ninyo na hindi marunong mag-manage ng pera ang inyong manugang. Ngunit maari ko bang itanong, sino po ang bumili ng inyong kasalukuyang bahay? Nanlamig si Doña Elena. Ang bahay ko ay... Ang inyong bahay sa Forbes Park, patuloy ni Attorney Santos, ay binili noong 2019 gamit ang pera mula sa account ng inyong anak. Ngunit ayon sa aming mga tala, ang account na iyon ay pinagsamang account ni na Marco at Leah. Ibig sabihin, ang bahay na inyong tinitirhan ay bahagyang pag-aari ng aking kliyente. Napatingin si Doña Elena kay Marco na umiwas ng tingin. Hindi ko alam. Kaya po, kung kayo ang humahawak ng mga bayarin, sabi ni Attorney Santos, bakit hindi ninyo alam kung saan galing ang pera para sa inyong bahay? Natahimik si Doña Elena. Ang kanyang mukha ay namula. Wala na akong masasabi. Maraming salamat, Doña Elena. Tumingin si Attorney Santos sa judge. Wala na po akong tanong. Napatingin si Leah kay Doña Elena na mabilis na umupo. Sa loob ng 5 taon, palaging sinasabi ng biyana niya na siya ay hindi sapat. Ngayon, sa harap ng korte, ang mga salitang yon ay parang walang laman. Pagkatapos ng pagdinig, naghintay sila sa labas ng courtroom. Ang kambal ay natutulog sa bench. Ang kanilang mga ulo ay nakapatong sa kandungan ni Leah. Napatingin siya kay Attorney Santos na nakaupo sa tabi niya, binabasa ang kanyang mga tala. Kumusta ang tingin ninyo? Tanong ni Leah, boses na pabulong. Magandang takbo, sabi ni Attorney Santos. Hindi inaalis ang mata sa papel. Ang ebidensya ng pagtataksil ay malakas. Ang bank records ay nagpapatunay ng pagtatago ng ari-arian. At ang depensa nila, ang mga paratang na hindi kakarapat-dapat, ay hindi sapat na matibay. Pero hindi pa rin ako mapakali, sabi ni Leah. Paano kung magdesisyon ang judge na pabor kay Marco? Tiningnan siya ni Attorney Santos. Inilapag ang kanyang mga tala. Leah, sa loob ng 30 taon ng pagiging abogado, natutunan ko na ang hustisya ay hindi palaging perpekto. Ngunit sa kasong ito, nasa tama ka. At kadalasan, ang nasa tama ang siyang nananalo. Ngumiti si Leah, kahit na hindi siya lubos na kumbinsido. Sana nga po. May kailangan ka bang gawin na yon? Tanong ni Attorney Santos. Kailangan kong maghanda para sa susunod na linggo. May mga dokumento pa akong kailangang i-file. Kailangan ko nang iuwi ang mga bata, sabi ni Leah. Hinahaplos ang buhok ni Mia. Bukas may pasok sila sa school.
Oo. Ang bagong school. Ngumiti si Attorney Santos. Kumusta naman ang pag-a-adjust nila? Mahirap pa rin, aminado si Leah. Si Mia okay naman, mabilis makipagkaibigan. Pero si Miguel, tahimik pa rin. Minsan, nakikita ko siyang nakaupo mag-isa sa playground. Baka kailangan lang ng oras, sabi ni Attorney Santos. Mga bata, mas matatag sila kaysa sa inaakala natin. Tumango si Leah. Sana nga po. Tumayo si Attorney Santos, inayos ang kanyang folder. Tawagan mo ako kung may kailangan ka at huwag kang mag-alala. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Salamat po, Attorney. Nang umalis ang abogado, napatingin si Leah sa kambal. Sila ay natutulog ng mapayapa. Ang kanilang mga mukha ay kalmado, ang kanilang paghinga ay pantay. Sa loob ng 5 taon, sila ang kanyang mundo. Ngayon, sila rin ang kanyang lakas. Hindi ko kayo pababayaan, bulong niya. Hindi na muli. Linggo ng gabi, nakatanggap si Leah ng tawag mula kay Attorney Santos. Leah, may balita ako, sabi ng abogado, boses na seryoso. Ang desisyon ng korte ay ilalabas sa Biyernes. Napahinto si Leah. Biyernes? Ang bilis naman. Oo, sinabi ng judge na handa na siyang magdesisyon. May maikling katahimikan. Leah, kailangan mong maging handa kahit anong mangyari. Napalunok si Leah. Attorney Santos, paano kung... Leah, putol niya. Ginawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Ipinakita mo ang katotohanan. Ang natitira na lang ay ang desisyon ng korte. At kahit ano pa yon, alam kong kakayanin mo. Tumango si Leah, kahit na hindi siya nakikita ng abogado. Salamat po. May kasama ka ba sa Biyernes? Si Aling Nena. Mabuti. Kailangan mo ng suporta. May maikling paghinto. Leah, maniwala ka sa sarili mo. Karapat-dapat kang manalo. Napangiti si Leah. Ang mga mata ay namumuo ng luha. Salamat, Attorney Santos. Para sa lahat. Walang anuman. Magkita tayo sa Biyernes. Nang ibaba ang tawag, napatingin si Leah sa labas ng bintana. Ang mga ilaw ng San Isidro ay kumikislap sa dilim. Maliit na bayan, malalaking pangarap. Sa loob ng ilang araw, malalaman niya kung ang lahat ng sakripisyo, lahat ng luha, lahat ng laban ay may katuturan. Kakayanin ko ito, bulong niya sa sarili. Para sa mga anak ko. Para sa ating bagong buhay. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, may isang tanong na hindi niya kayang sagutin. Paano kung hindi sapat ang katotohanan? Ang umaga ng Biyernes ay dumating na may dalang kakaibang lamig sa hangin. Nakatayo si Leah sa harap ng salamin, inaayos ang kwelyo ng kanyang beige blazer. Ang parehong suot niya noong unang pagdinig. Hindi niya alam kung pamahiin o paninindigan ang tawag doon, ngunit kailangan niya ng lakas na naramdaman niya nung araw na yon. Hija, handa ka na ba? Aling Nena's voice came from the doorway, carrying a cup of warm salabat. Opo, Aling Nena, napanghiti si Leah habang tinatanggap ang tasa. Kinakabahan ako, pero handa na. Huwag kang mag-alala. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. Hinawakan ni Aling Nena ang kamay niya, at nagawa mo na ang lahat ng makakaya mo. Tumango si Leah. Sa labas, humihina ang tunog ng tricycle na naghihintay para ihatid siya sa korte. Hinalikan niya ang noo ng kambal, sina Mia at Miguel, na abala pa sa pagkain ng almusal, hindi batid na sa oras na yon, nakasalalay sa isang desisyon ang buong magiging mundo nila. Mommy, saan ka pupunta? Tanong ni Mia, ang mga matay puno ng pagkausyoso. May importante lang na lakad si Mommy, anak. Babalik ako agad. Yumuko siya at hinalikan ang pisingi ng dalawa. Magaling kayo ha kay Aling Nena. Pagdating sa korte,
Sinalubong siya ni Attorney Santos sa may hagdanan. Tila may bahid ng tensyon sa mukha ng abogado, ngunit pilit itong numiti. Lia, kalmado lang tayo. Anuman ang maging desisyon, handa tayo. Alam ko po, ngunit sa loob, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Paano kung hindi sapat ang katotohanan? Ang tanong na yon ay paulit-ulit na pumipintig sa kanyang isipan sa buong linggo. Sa loob ng courtroom, naramdaman niya agad ang bigat ng presensya ni Marco. Nakaupo ito sa kabilang panig, kasama ang kanyang mga magulang, sina Don Ramon at Doña Elena, na ang mga muka ay tila batong nakatitig sa kanya. Hindi siya tumingin sa kanila. Sa halip, itinuon niya ang paningin sa mesa sa harap. Sa mga papel na kumakatawan sa buwan ng pagpaplano, pagtago at pagtitipon ng lakas. Nagsimula ang pagdinig sa pagsusumite ng mga huling argumento. Ang abogado ni Marco ay nagpahayag ng pagdududa sa kanyang kakayahan bilang ina, na binanggit ang kanyang kawalang tatag at paglayos sa mga anak. Narinig niya ang mga salitang iyon, matalim, parang karayom na paulit-ulit na tumutusok sa kanyang dibdib. Ngunit hindi siya kumibo. Hawak niya ang kamay sa ilalim ng mesa, pinipisil ang palad upang pigilan ang sariling sumagot. Nang dumating ang pagkakataon ni Attorney Santos, tumayo ito ng may kumpiyansa. Your Honor, ang kasong ito ay hindi lamang tungkol sa pagtataksil. Ito ay tungkol sa katotohanan na itinago ng mahabang panahon. Ang kliyente ko, si Lia, ay hindi lamang biktima ng panloloko. Siya ay isang ina na pinrotektahan ang kanyang mga anak mula sa isang bahay na puno ng kasinungalingan. Tiningnan ni Attorney Santos si Marco. Ang ebidensyang ipinakita namin, mga resibo, mensahe at testimonya ay malinaw na, nagpapakita na, ang nasasakdal ay nagtago ng isang hiwalay na pamilya habang kasal siya sa aking kliyente. Hindi lamang iyon, itinago niya ang mga ari-arian upang maiwasan ang makatarungang paghahati. Umiling-iling ang abogado. Ang tanong, Your Honor, ay hindi kung sino ang mas mayaman o mas maimpluwensya. Ang tanong ay, sino ang mas makapagbibigay ng ligtas at tapat na tahanan sa mga bata? Naramdaman ni Lia ang pagtibok ng kanyang puso sa bawat salitang binibitawan ng kanyang abogado. Sa kanyang tabi, hinawakan siya nito sa balikat, isang maikling kumpas ng suporta. At sa katotohanang iyon, patuloy ni Attorney Santos, walang pag-aalinlangan na ang aking kliyente ang nararapat na magkaroon ng buong kustodiya. Napatingin siya kay Marco. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang pagkabalisa sa mga mata nito, ang parehong mga mata na minsan niyang minahal, na ngayon ay puno ng takot na hindi niya alam na kaya nitong maramdaman. Ngunit hindi siya nakaramdam ng awa. Sa halip, isang kakaibang kalmado ang pumalit sa kanyang dibdib. Matapos ang mahabang sandali ng katahimikan, nagsalita ang hukom. Ang boses nito ay matatag, seryoso, na tila ba ang bawat salita ay may bigat ng 100 taon ng karunungan. Matapos suriin ang lahat ng ebidensya at testimonya, napagpasyahan ng korte na pabor sa petitioner, si Lia. Ang diborsyo ay ipinagkakaloob. Ang buong kustodiya ng mga menor de edad na sina Mia at Miguel ay ibibigay sa petitioner. Ang nasasakdal ay kinakailangang magbigay ng sustento alinsunod sa itinakda ng batas. Halos hindi makahinga si Lia. Narinig niya ang sigaw ng pagkabigo mula sa panig ni Marco. Ang boses ni Doña Elena na puno ng galit. Ang pagtuton ng abogado. Ngunit ang lahat ng iyon ay tila malayong alingaw-ngaw lamang. Ang tanging naririnig niya ay ang sariling pintig ng puso, mabilis at malakas, na tila ba sumasayaw sa ritmo ng tagumpay. Lia, bulong ni Attorney Santos, hinawakan ang kanyang braso. Nanalo tayo. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, hindi ng kalungkutan, kundi ng pagpapalaya. Isang mabigat na bigat ang tila na alis sa kanyang dibdib. Isang tanikala na kanyang dinala sa loob ng mga taon ng katahimikan at pagtitiis. Tumingin siya kay Marco.
Nakatayo ito, ang muka ay putla, ang mga kamay ay nanginghinig. Sa likod nito, ang kanyang mga magulang, ang dating makapangyarihang Don Ramon at Doña Elena, ay tila lumiit sa kanilang mga upuan. Ang impluwensyang minsan nilang ipinagmamalaki ay gumuho sa harap ng kanilang mga mata. Ang pangalang dala nila, ang kayamanang ipinagmamalaki, ay hindi na sapat upang iligtas sila sa katotohanang sila mismo ang nagdago. Marco, sabi niya. Ang boses ay kalmado ngunit may bigat. Sana mahanap po ang kapayapaan na hinahanap mo, hindi sa kasinungalingan, kundi sa katotohanan. Hindi sumagot si Marco. Sa halip, yumuko ito. Ang mga balikat ay tila nadurog ng bigat ng pagkatalo. Lumabas si Leah ng courtroom kasama si Attorney Santos. Sa labas, sinalubong sila ng sikat ng araw. Mainit, maliwanag, at puno ng pangako. Napahinto siya, isinara ang mga mata at nilanghap ang hangin. Malaya na ako, bulong niya. Ang mga salitang iyon ay tila mahika, paulit-ulit na inuulit sa kanyang isipan. Malaya na ako. Oo, Leah, ngumiti si Attorney Santos. Simula na ng bagong kabanata. Sa biyahe pa uwi, hindi mapigilan ni Leah ang ngiti sa kanyang mga labi. Tiningnan niya ang mga lansangan ng San Isidro, ang mga tindahan, ang mga taong naglalakad, ang mga batang naglalaro sa kalsada. Sa loob ng ilang buwan, ang maliit na bayang ito ay naging kanyang kanlungan. Ngayon, ito na ang kanyang tahanan. Pagdating niya sa bahay ni Aling Nena, sinalubong siya ng kambal na may mga bukas na braso. "Mami!" sigaw ni Mia, tumatakbo papalapit. "Mami, nanalo ka ba?" tanong ni Miguel. Ang mga mata ay puno ng pag-asa. Napaluhod si Leah at niyakap silang dalawa ng mahigpit. "Oo mga anak, nanalo tayo. Simula ngayon, tayo na ang magdidikta ng ating buhay." Nang gabing iyon, habang natutulog ang kambal sa kanilang mga kama, umupo si Leah sa mesa kasama ang isang notebook. Sinimula niyang isulat ang mga plano, hindi para sa pagtakas, kundi para sa pangmatagalang kinabukasan. Isinulat niya ang mga pangarap, ang pagbubukas ng maliit na negosyo, ang pagpapaaral sa kambal, ang pagbili ng sariling bahay. Sa bawat salitang isinusulat, nadarama niya ang pagyusbong ng isang bagong pag-asa. Magiging maayos ang lahat, bulong niya sa sarili. Tinitingnan ng notebook na puno ng mga plano. Hindi na ako natatakot. Hindi na ako magtatago. Sa labas ng bintana, ang mga bituin ay kumikislap na parang mga saksi sa kanyang tagumpay. At sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nakatulog si Leah nang may dalang ngiti sa kanyang mga labi. Ang puso ay puno ng kapayapaan at pangako ng isang bagong umaga. Ang unang sinag ng araw ay pumasok sa kurtina ng kwarto ni Leah. Gumising sa kanya ng marahan, hindi sa ingay ng alarm, hindi sa pagmamadali, kundi sa natural na pagdating ng liwanag na tila ba nagpapaalala sa kanya na araw na naman ng bagong simula. Sa kusina, pinagmamasdan niya ang kambal na abala sa kanilang almusal. Si Mia, na may katas ng mangga sa gilid ng labi, ay nagkukwento tungkol sa kanilang itatanim na halaman sa paaralan. Si Miguel naman ay tahimik na nag-aayos ng kanyang baon. Ang maliit na kamay ay maingat na naglalagay ng tinapay sa lalagyan. 5 taong gulang pa lamang, ngunit may pambihirang kaseryosohan ang batang lalaki. Isang katangiang madalas ipaalala kay Leah ang kanyang sarili noong mas bata pa. "Mami, pwede bang magtanim din tayo ng talong sa likod bahay?" tanong ni Mia habang numunguya. Napanghiti si Leah. "Sige anak, Sabado magtatanim tayo. Baka pati kamates." "At sibuyas!" dugtong ni Miguel. Ang mukha ay may bahagyang ngiti. "At sibuyas!" sang-ayon ni Leah. Ito ang mga umagang hindi niya ipinapapalit sa anumang kayamanan. Ang simpleng tunog ng tawanan ng kanyang mga anak, ang amoy ng kape at tuyo sa mesa, ang katahimikan ng isang bahay na kanila
Hindi inuupahan, hindi pansamantala, kundi sa kanila. 3 buwan na ang nakalipas mula nang ipagkaloob ng korte ang buong kustodya sa kanya. 3 buwan mula nang mawala ang bigat na dala-dala niya sa loob ng maraming taon. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, hindi siya nagigising sa takot na baka may malaman siyang hindi niya dapat malaman o baka may mawala sa kanya na hindi niya kayang ipagtanggol. Pagkatapos ihatid ang kambal sa paaralan, isang maliit na pribadong paaralan na malapit lamang sa kanilang bahay, na pinili niya dahil sa mababang ratio ng estudyante sa guro at sa ligtas na kapaligiran. Nagtungo siya sa kanyang maliit na tindahan ng mga organikong produkto. Hindi kalakihan ang espasyo, sapat lamang para sa mga istante ng sariwang gulay, mga lokal na kape, at mga produktong gawa ng mga kooperatiba sa probinsya. Ma'am Lia, dumating ng delivery ng mga kamatis, bati ni Aling Nena, ang kanyang katuwang na una niyang natanggap 2 buwan na ang nakalipas. Ganun ba? Suriin natin kung maganda ang kalidad, sagot ni Lia. Binuksan ang kahon at sinuri ang mga kamatis. Mukhang sariwa. I-display natin sa harap, palaging mabilis maubos yan. Ang tindahan ay hindi nagsimula bilang isang malaking pangarap. Nung una, ito ay isang maliit na online na pagbebenta ng mga produktong gawa ng mga kaibigan niya sa probinsya. Ngunit unti-unti, nang makita niya ang potensyal, naglakas loob siyang umutang sa isang kooperatiba at magbukas ng pisikal na tindahan. Hindi ito ang malaking negosyong pinang-arap niya noong kabataan, ngunit ito ay kanya. Ang bawat piso na kinikita niya, pinaghirapan niya. Ang bawat desisyon, kanya. Sa tanghali, habang kumakain ng tanghalian sa maliit na opisina sa likod ng tindahan, tumunog ang kanyang telepono. Nakita niya ang pangalan ni Attorney Santos. Attorney, magandang tanghali po. Lia, kumusta ka na? Bati ng abogado. Tinatawagan lang kita para ipaalam na natanggap mo na ba ang sustento para sa buwang ito? Opo, natanggap ko na po kahapon. Naipasok ko na sa savings account ng kambal. Magaling. At kumusta ang negosyo? Unti-unting lumalago, attorney. Salamat po sa pagtatanong. Hindi mo kailangang magpasalamat, Lia. Karapat-dapat mo ang lahat ng ito. Kung may kailangan ka, huwag kang mag-atubiling tumawag. Pagkatapos ng tawag, tumitig si Lia sa telepono sandali. Ang sustento mula kay Marco, isang halagang sapat para sa edukasyon at pangangailangan ng kambal, ay hindi niya ginagastos para sa kanyang sarili. Itinatabi niya ito para sa mga anak, habang ang kanyang kita mula sa tindahan ang sumasagot sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Hindi niya kailangan ang pera ni Marco para mabuhay. Hindi na. May kakaibang kasiyahan sa kaalamang iyon. Sa hapon, habang nag-aayos ng mga istante, pumasok ang isang matandang babae na may dalang supot ng mga gulay. Ma'am, meron po ba kayong sariwang luya? Tanong nito. Meron po, sandali lang, sagot ni Lia. Kinuha ang isang supot ng luya mula sa lalagyan. Sariwa po ito. Kahapon lang dumating mula sa Benguet. Salamat anak. Mabuti at may tindahan na tulad nito sa ating lugar. Yung iba kasi, puro chemical na ang binebenta. Napanghiti si Lia. Salamat po, Lola. Sisikapin ko pong panatilihing sariwa at natural ang lahat ng aming produkto. Pagkaalis ng matandang babae, napansin ni Lia ang isang lalaking nakatayo sa may pintuan. Nakasuot ito ng simpleng puting polo at maong, may dalang maliit na bag. Tumagal ang tingin nito sa kanya bago ito tuluyang pumasok. Magandang hapon, bati nito. Ikaw ba si Lia? Opo, ako po. May maitutulong ba ako sa inyo? Ang lalaki ay nag-atubili. Tila, nag-iisip kung paano sisimulan ang sasabihin. Ang pangalan ko ay Ramon. Kapatid ako ni Marco. Nanigas ang katawan ni Lia. Hindi niya alam na may kapatid si Marco. Hindi man lang nabanggit ito sa buong panahon ng kanilang pagsasama.
Ngunit sa mga sandaling iyon, napagtanto niya na marami pa pala siyang hindi alam tungkol sa pamilyang pinakasalan niya. Ano ang kailangan mo? Ang kanyang boses ay matatag, kahit na ang kanyang puso ay mabilis na tumibok. Hindi ako pumarito para gumawa ng gulo. Mabilis na sabi ng lalaki. Narinig ko ang nangyari, at gusto kong humingi ng tawad sa pangalan ng pamilya ko. Nagulat si Leah. Hindi ito ang inaasahan niyang eksena. Inaasahan niya ang pagbabanta o marahil isang pagtatangka na mabawi ang mga anak. Ngunit hindi ito, isang taimtim na paghingi ng tawad. Hindi mo kailangang humingi ng tawad para sa kanila. Sagot ni Leah, ang kanyang boses ay lumambot ng bahagya. Hindi mo kasalanan ang mga ginawa nila. Alam ko, ngunit ako'y nakaramdam ng kahihiyan sa nangyari. Ang aking mga magulang, hindi ko sila maipagmamalaki. Si Marco, ang aking kapatid, napahinto siya. Ang mga mata ay napalapit sa sahig. Hindi ko alam na may nangyayari. Kung alam ko lang, sana ay nakialam ako. Tiningnan ni Leah ang lalaki. May pagkakahawig ito kay Marco. Ang hugis ng panga, ang kulay ng mata. Ngunit may malalim na pagkakaiba. Sa mga mata ng lalaking ito, nakita niya ang sinseridad. Hindi ang kasinungalingang nakasanayan niya. Wala kang kasalanan, ulit ni Leah. At hindi ko kailangan ng paghingi ng tawad. Ang kailangan ko ay ang aking mga anak at ang aking kapayapaan. At yon ay mayroon na ako. Tumango ang lalaki. Ang kanyang mga mata ay may bahid ng luha na hindi niya pinatulo. Naintindihan ko. Hindi na kita aabalahin pa. Nais ko lang na malaman mo na may isa sa aming pamilya na hindi sumasang-ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkaalis ng lalaki, tumayo si Leah sa likod ng counter, pinagmamasdan ng pintuan kung saan ito lumabas. Isang kapatid na hindi niya kilala. Isang paghingi ng tawad na hindi niya inaasahan. Sa loob ng maraming taon, inakala niya na ang buong pamilya ni Marco ay nagkakaisa sa panloloko sa kanya. Ngunit sa araw na ito, natuklasan niya na hindi lahat ng taguan ay may parehong lihim. Hindi siya nanatili sa pag-iisip na yon. May mga bagay na hindi na niya kailangang intindihin pa. Ang nakaraan ay nakaraan, at ang kanyang atensyon ay nasa kasalukuyan, sa kanyang tindahan, sa kanyang mga anak, sa kanyang bagong buhay. Pag-uwi sa bahay, natagpuan niya ang kambal na naglalaro sa bakuran kasama ang kanilang mga kapitbahay na bata. Si Mia ay tumatakbo. Ang kanyang mga braso ay nakabuka na parang eroplano, habang si Miguel ay nagtutulak ng maliit na truck ng buhangin. Ang kanilang mga tawa ay nag-alingaw-ngaw sa hapon. Isang musika na hindi niya pinapagod marinig. "Mami!" sigaw ni Mia nang makita siya. "Tingnan mo ang bahay na ginawa namin ni Miguel!" Lumapit si Leah at tiningnan ang maliit na kastilyong buhangin na may mga dahon na nagsisilbing bubong. "Napakaganda, anak! Sinong nagdisenyo nito?" "Si Miguel!" masayang sagot ni Mia. "Siya ang arkitekto, ako ang kontraktor." Napatawa si Leah. "Talaga? Saan mo natutunan ang mga salitang yan?" "Sa TV. May palabas tungkol sa paggawa ng bahay." Napaleng si Leah, ngunit hindi mapigilan ang ngiti. Ang kanyang mga anak ay masaya. Sila ay ligtas. Sila ay lumalaki sa isang kapaligiran kung saan maaari silang maging mga bata, hindi mga piyon sa isang larong hindi nila naiintindihan, hindi mga kasangkapan sa isang labanan ng kapangyarihan. Sa gabing iyon, pagkatapos ng hapunan at mga kwentong pambata, nang ang kambal ay mahimbing nang natutulog sa kanilang mga kama, naupo si Leah sa kanyang maliit na veranda. Ang langit ay puno ng mga bituin at ang hangin ay presko. Ang uri ng hangin na hindi mo mararamdaman sa loob ng isang mansyon na napapalibutan ng mga pader na bakal. Sa kanyang kandungan, isang lumang notebook. Binuksan niya ito at nakita ang mga pahinang puno ng kanyang sulat kamay. Mga plano,
mga pangarap, mga listahan ng mga bagay na nais niyang makamit. Sa unang pahina nakasulat, para sa aking mga anak, para sa aking sarili. Binasa niya ang mga pahina. Ang bawat isa ay isang hakbang ng kanyang paglalakbay. Ang unang plano, ang pagkuha ng ebidensya. Ang pangalawa, ang pagprotekta sa kanyang mga ari-arian. Ang pangatlo, ang pagtakas. Ang ikaapat, ang kaso. Ang ikalima, ang tagumpay. At vayon, ang ikaanim, ang bagong buhay. Kinuha niya ang panulat at nagsulat sa isang bagong pahina. Ngayon, nakatayo na ako sa aking sariling mga paa. Ang aking mga anak ay masaya. Ang aking tindahan ay lumalago. Ang aking puso ay payapa. Hindi ko nakalimutan ang mga aral ng nakaraan. Ang pagtitiwala ay dapat kitain. Ang katapatan ay hindi isang kahinaan, kundi isang lakas. At ang pagmamahal sa sarili ay hindi pagiging makasarili. Ito ang pundasyon ng lahat ng bagay. Sa mga darating na araw, marami pa akong pangarap na nais tuparin. Nais kong palawakin ang aking negosyo. Nais kong makapag-ipon para sa kolehiyo ng kambal. Nais kong maglakbay, hindi para tumakas, kundi para tuklasin ang mundong hindi ko nakita noong ako'y nakakulong pa. Ngunit sa gabing ito, ang tanging nais ko ay ang presensyang ito. Ang katahimikan ng isang bahay na akin, ang hininga ng aking mga anak na natutulog sa kabilang silid, ang kalayaan ng isang babaeng natutong tumayo sa kanyang sarilid mga paa. Ang buhay ay hindi perpekto. May mga araw na mahirap. May mga sandaling nagdududa ako. Ngunit sa bawat umaga, nagigising ako ng may layunin. Sa bawat gabi, natutulog ako ng may pasasalamat. Ito ang aking bagong umaga at handa akong harapin ito. Isinara niya ang notebook at tumingin sa mga bituin. Sa malayo, narinig niya ang mahinang tawa ng kambal sa kanilang panaginip. Isang tunog na nagpapaalala sa kanya na ang lahat ng paghihirap, lahat ng luha, lahat ng sakripisyo, lahat ng ito ay may katuturan. Hindi siya perpekto. May mga pagkakamali siyang nagawa. May mga sandaling nag-alinlangan siya. Ngunit sa gabing ito, nakaupo sa kanyang veranda, sa kanyang sariling bahay, sa kanyang sariling buhay. Naramdaman niya ang isang bagay na hindi niya naramdaman sa loob ng maraming taon. Kaganapan. Hindi ang kaganapang dulot ng kayamanan o posisyon, kundi ang kaganapang dulot ng pagkilala sa sariling halaga. Ang kaalamang siya ay sapat, hindi dahil sa kung sino ang kanyang asawa o kung anong apelido ang dala niya, kundi dahil sa kung sino siya bilang isang tao, bilang isang ina, bilang isang babaeng natutong lumaban para sa kanyang sarili. Sa loob ng bahay, narinig niya ang mahinang yapak. Si Miguel, na may inaantok na mukha, ay nakatayo sa pintuan. "Mommy, hindi ka pa natutulog?" "Sandali pa anak, bakit ka nagising?" "Nanaginip ako na may bahay tayo na may malaking harden," bulong nito. Ang mga mata ay kumikislap sa liwanag ng buwan. "At may mga puno ng mangga, at may duyan." Napangiti si Leah. "Magandang panaginip yan. Baka balang araw, magkakaroon tayo niyan." "Talaga?" Ang mga mata ng bata ay lumawak sa tuwa. "Talaga, pangako yan." Dinala niya si Miguel pabalik sa kanyang kama, hinalikan ang noo nito at tinakpan ito ng kumot. Nakatatyo sa pintuan ng kanilang kwarto. Pinagmasdan niya ang kambal na natutulog. Ang kanilang mga mukha ay payapa. Ang kanilang mga dibdib ay umaangat baba sa regular na ritmo. "Mommy, mahal kita," bulong ni Mia sa kanyang pagtulog. Napuno ang puso ni Leah. "Mahal din kita anak, mahal na mahal." Bumalik siya sa kanyang veranda. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya umupo.
Tumingin siya sa abot-tanaw, kung saan ang mga unang senyales ng liwanag ay nagsisimula ng lumitaw. Isang bagong umaga. Isang bagong araw. Hindi niya alam kung ano ang dala ng bukas. Maaaring may mga pagsubok pa, mga hamon, mga hindi inaasahang pangyayari. Ngunit sa unang pagkakataon, hindi siya natatakot. Dahil natutunan niya na ang tunay na lakas ay hindi nagmumula sa kawalan ng takot, kundi sa pagpapatuloy sa kabila nito. Ang tunay na kalayaan ay hindi ang kawalan ng mga tanikala, kundi ang kaalamang hindi ka na nakakulong. At ang tunay na kaligayahan ay hindi ang pagkakaroon ng lahat, kundi ang pagtanggap sa kung ano ang mayroon ka, at ang pagmamahal dito ng buong puso. Sa kanyang harapan, ang langit ay unti-unting nagiging rosas at ginto. Ang mga ibon ay nagsisimula ng kumanta. At sa loob ng bahay, ang kanyang mga anak ay natutulog pa, ligtas at payapa. Huminga siya ng malalim, nilalanghap ang preskong hangin ng umaga. Sa kanyang mga labi, isang ngiti. Hindi ang ngiting ipinipilit, kundi ang ngiting nagmumula sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Magandang umaga, bulong niya sa sarili. Magandang umaga, bagong buhay. At sa sandaling iyon, habang ang araw ay sumisikat sa abot-tanaw, naramdaman ni Leah ang isang bagay na hindi na niya kailanman naramdaman noon ng ganito kalinaw. Siya ay malaya. Siya ay buo. Siya ay tahanan. Kaya pala, ganun pala ang pakiramdam kapag natapos mo na ang isang mahabang paglalakbay. Hindi ang biglang pagbagsak ng pader, kundi ang tahimik na pagtigil ng unos. Parang yung mga gabing iniyakan mo lahat, yung mga araw na pinilit mong mumite kahit may bitak na ang dibdib, yung mga sandaling halos hindi ka na makahinga sa bigat ng sikreto. Lahat ng iyon, biglang nagkaroon ng kahulugan. Hindi dahil nawala ang sakit, kundi dahil natutunan mong dalhin ito nang hindi ka na nito binabaon. Ganun talagang buhay, 'di ba? Minsan, akala mo tapos na ang kwento mo sa pinakamasakit na bahagi. Akala mo, ito na ang wakas. Yung tipong isasara mo na ang libro at iiwan kang luhaan. Pero hindi pala. May kasunod pa pala. At ang kasunod na yon, hindi man perpekto, hindi man madali, ay sayo. Buo, totoo, at sa wakas, payapa. Para kay Leah, hindi ito kwento ng paghihigante, hindi rin ito kwento ng pagkalimot. Ito ay kwento ng pagpili, araw-araw, paulit-ulit, na piliin ang sarili. Piliin ang mga anak. Piliin ang katotohanang kayang magpagaling kahit masakit. At sa pagpiling iyon, natagpuan niya ang isang bagay na hindi kayang nakawin ni Numan. Ang kanyang sariling tahanan. Hindi sa dingding at bubong, kundi sa puso niya at ng kambal. Kaya kung ikaw man ay nasa gitna ng iyong sariling bagyo, tandaan mo, hindi ka nag-iisa. At tandaan mo rin, ang mga sugat na pinagdaanan mo, hindi yung tanda ng kahinaan. Siguradong may lakas kang hindi mo pa alam na hawak mo. Minsan, kailangan lang nating mahulog para malaman nating kaya nating bumangon. Salamat sa pagsama sa kwento ni Leah, sa pagtawa at pag-iyak sa bawat kabanata. Kung may natutunan ka man sa kanyang paglalakbay o may parte ng kwento niya na umantig sa'yo, ikomento mo sa ibaba. Gusto naming marinig ang iyong kwento. At kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang mag-subscribe para handa ka sa mga susunod pang kwento ng pag-asa at pagbangon. Hanggang sa muli, mga kaibigan. Ingatan niyo lagi ang mga pusong nagmamahal sa inyo, lalo na ang sarili ninyong puso. Paalam at naway maging masaya kayo sa inyong sariling bagong umaga.